mapagpalang umaga po sa atin lahat. Yung nanonood dyan sa bahay. At dalangin ko na tayo ay tagusin ng kanyang salita. Mangusap ang Diyos hanggang sa kaibuturan ng ating mga puso. Tinalakay po natin noong nakarang 2 buwan ang mga basic na katuruan ng CLJC. Ngayong susunod na 3 linggo, ay tatalakayin naman natin kung ano ang katuruan ng iglesia tungkol, kung ano ang katuruan ng CLJC tungkol sa iglesia. Ano ang iglesia? At bakit ito itinatag ng Diyos? Gumamit ang Biblia ng maraming paghahalintulad sa iglesia, gaya ng bride o yung babaeng mapapangasawa ni Kristo, katawan ni Kristo, bukirin ng Diyos, kawan o flock ng Diyos, at gusali ng Diyos. Tatalakayin po natin ngayong umaga ang iglesia bilang gusali ng Diyos. Para maunawaan natin ang ginawang paghahambing ng Diyos, hayaan nating mailarawan muna natin sa ating isip kung paano ba magtayo ng isang gusali. Ano ang itsura ng isang gusali o bahay? Ang una muna siyempre nangyayari ay may-ari, may magpaplano ng pagtatayo. At kapag nagtatayo na ng bahay, ang una munang inilalagay ay ang pundasyon. Pundasyong akma sa planong hugis, sukat o laki, at uri ng gamitan ng gusali. Kung halimbawang pang bodega, ganun ang magiging pundasyon. Kung pang restaurant, kung pang bahay, inadepende. Kapag malaki ang ipapagawa, dapat malaki din ang pundasyon para hindi magiba ang gusali. Kasi bawat dagdag din naman ng inapasan ng pundasyon. Yung bigat ay nadadagdagan. Guguho ang gusali kapag hindi kinaya ng pundasyon ang bigat na kinakarga dito. Kaya dapat matibay ang pundasyon. Tapos, ipapatas na dito isa-isa yung mga materyales hanggang ang isang gusali ay mabuo. At para magamit ang gusali ayon sa planong gamit nito. Ngayon, ay basahin natin bilang pahapyaw sa ating punto ang Efeso 2:20 hanggang 22. Mahaba po ang ating mensahe, kaya pakisulat po ang talata at inyong paggulayan pagkatapos natin. Efeso 2:20 hanggang 22. Kayo'y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta, na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Yung mga saligan daw ay yung mga apostol at propeta. Tapos ang batong panulukan naman daw ay ang Panginoong Hesus. Tapos tayo namang sumunod na lamang ay yung mga materialis na utay-utay na inapila sa gusali. Tayo'y magkakaugnay. Kaya ako, ikaw, tayong lahat, ay pinili ng Diyos bago palikhain ang sanlibutan upang maging bahagi ng bahay na ito na itinatayo ng Diyos. Hindi aksidente ang pagkakapili sa iyo. Hindi rin aksidente na naging bahagi ka ng gusaling ito. Nasa isip na ng Diyos na ikaw ay magiging bahagi ng gusaling ito bago palalangin ang sanlibutan. Napakapalad ng bawat tao na pinili ng Diyos na maging bahagi ng gusaling ito. At dahil alam natin na ang pagkakapili sa atin ay hindi dahil sa ating mga nagawa, kundi solong pasya ng Diyos. Ito'y choice ng Diyos lamang. Ang mapabilang sa mga pinili ng Diyos ay tunay na malaking kapalaran. Pasalamatan mo ngayong kapatid, na ikaw ay kasama sa pinili ng Diyos. Maaari po bang sandali tayong manalangin at umusal ng panalangin ng pasasalamat sa Diyos? Sabayan niyo ako. Panginoon, kami nagpapasalamat na kami pinili mo, na kami naging bahagi ng iyong iglesia. Salamat na kami kinahabagan mo, Panginoon. Itinuturing namin itong isang napakalaking kapalaran, Panginoon. Maraming salamat na kami hindi karapat-dapat, ngunit kami pinaging dapat mo, O Diyos. Salamat na kami ibinilang mo sa iyong gusali. Maraming salamat. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan at dinadakila sa buhay na iyong ibinigay sa amin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus.
Amen. Ngayong umaga ay aaralin natin ang ilang katotohanan tungkol sa bahay na ito na itinatayo ng Diyos. Pagkatapos ng pag-aaral na ito, ay layunin natin na maunawaan mo kung ano ang iyong katatayuan sa gusaling ito. At para makaganap ka, ayon sa inaasahan sa iyo ng Diyos. Ang una nating tatalakayin ay ang may-ari ng bahay na ito. Sinabi ng Panginoong Hesus kay Pedro sa Mateo 16:18, pakisulat po, Mateo 16:18. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Sabi sa King James Version, and I also say unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Sinabi ng Panginoong Hesus kay Pedro na itatayo niya ang kanyang iglesia. Pansinin natin sa talata na inaari ni Kristo na kanyang iglesia. Kaya nga sabi niya ay, I will build my church. Siya ang magtatayo ng iglesia at kanya ang iglesia. Sa my church, sabi ni Jesus. Nangangahulugan ito na si Kristo ang may-ari ng iglesia. Ang church ay hindi pagmamay-ari ng tao, unang sino man. Ito ay tanging sa Diyos lamang. Kung mayroong sino mang tao na magsasabing siya ang may-ari at siya ay may mga tagasunod at sa mga tagasunod na yan ay pag-aari niya, malinaw na siya ay isang bulaang guro at hindi sa Diyos. Kundi siya ay kalaban ng Diyos. At hindi tayo basta-basta maililigaw sa ating pananampalataya. Ang iglesia ay sa Diyos at hindi sa tao. Kapag nakita natin ang alinmang tao ang lumulutang na, natatanggap na sa isang grupo, hindi na ito sa Panginoong Hesus. Malinaw na ang itinayo nilang samahan ay hindi sa Diyos. Hindi pwede sa iglesia na may namamanginoon. Parang Panginoon kumakaasta. Dahil hindi tayo ang may-ari ng iglesia, kundi ang Diyos. Sa tunay na gusali o iglesia ng Diyos, si Kristo ang nahahayag at hindi ang tao. Tayo na mga hinirang ng Diyos para maging bahagi ng kanyang iglesia ay pag-aari ng Diyos. Ibig sabihin, kung may nagmamay-ari sa atin, ay wala tayong karapatan sa ating sarili kasi may nagmamay-ari sa atin. Sino ba ang may karapatan sa isang bagay? Hindi ba't yung may-ari? Kaya kung tayo pag-aari ng Diyos, wala tayong karapatan sa ating sarili, kundi ang may karapatan sa atin ay yung nagmamay-ari at yun ay ang Diyos. Nasa Kanya ang authority, power, decision. Kaya dahil tayo pag-aari ng Diyos, susunod lang tayo. Dahil nasa Kanya ang lahat ng otoridad. Ayon sa Efeso 1:22, na kay Kristo ang lahat ng otoridad sa iglesia. Magagawa niya ang lahat ng gusto niyang gawin. Lahat ay mapapangyari niya sapagkat nasa Kanya ang power. Ang iglesia ay Kanya at gagawin niya ang lahat para pangalagaan at ingatan ang Kanyang iglesia. Kung ang lahat ng bagay sa iglesia ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo, hindi din tayo dapat mawala ng pag-asa kahit tila parang nakakapanghina na ang nangyayari sa iglesia. Ang nakikita natin, may pag-asa pa ba to? Kung tayo sa Diyos, hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Kapag tila imposible na ang mga bagay-bagay, kailangan lamang nating umasa sa Diyos. Total naman tayo Kanya. At hindi niya tayo pababayaan dahil tayo ay pag-aari niya. Siya ang nagplano na itayo tayo bilang Kanyang gusali. Si Jesus ang arkitekto ng gusaling ito. Sinabi niya, I will build. Siya ang magtatayo at siya ang nagplano na magtayo. Ang gusaling ito ay matatayo ayon sa kanyang plano at disenyo. Ang konsepto ng iglesia ay hindi nagmula sa isip ng tao, kundi sa Diyos. Kaya nga si Kristo ang ulo, siya ang pangunahin. Siya ang nagpapanukala ng lahat ng bagay para sa iglesia. Ang iglesia ang pinakamalaking proyekto ng Diyos. Para ano? Para lumaganap ang kanyang kaharian. Ang kanyang paghahari sa mundo. Siya ang gumuhit ng plano. Ibig sabihin, kung ano ang magiging kayarian nito, ay siya ang masusunod, hindi ang tao ang masusunod.
Sa iglesia, kapag tao na ang nasusunod, ito'y hindi na normal. Kaya nga, minsan binibigo ng Diyos ang mga plano ng tao para sa iglesia. Kasi minsan inaari na ng tao na sa kanyang iglesia. Kailangan, ang nasusunod palagi ay kung ano yung blueprint ng Diyos. Kapag ang gawain sa loob ng iglesia ay ayon na lamang sa kagustuhan ng tao, binabypass na natin ang architect ng gusaling ito. Sino ang architect? Si Kristo. At hindi na tayo nadepende sa naiguhit ng plano. Paano malalaman na nalihis na tayo sa plano? Kapag ang pagpapalakad sa loob ay labag na sa kalooban ng Diyos. Kapag hindi na makabibliya ang pagtuturo at pamumuhay. Kapag gumagawa na tayo na walang patnubay ng Diyos. Kaya sa lahat ng desisyon at gawain sa church, dapat ito'y palaging isinasangguni natin sa kung ano ang gusto ng Diyos. Hindi sa kung ano lang ang gusto natin. Inaalam dapat natin kung ano ang iniisip ng Diyos. Dahil ang Diyos ang may-ari ng iglesia. Sa iglesia, minsan ang struggle, sino ang masusunod? Mini, may-nimo. Sino ang masusunod? Kung ang Diyos ang may-ari, kung ang Diyos ang architect, sino ang dapat masunod? Hindi po ba't ang Diyos ang dapat talagang masunod? Ang Diyos din ang tumawag ng tao na magiging bahagi ng gusali, kung saan ilalagay iyon ng Diyos. Wala tayong karapatang magreklamo. Ang normal ay sumunod lang tayo. Halimbawa, ikaw ay bato, inilagay ka sa tapakan, rereklamo ka? Ayaw ko dyan, tapak-tapakan lamang ako, marurumihan ako, ayain na. Ayaw ko sa lababo, nakakadiri, laging basa, madumi. Ayaw ko sa CR, baho dun. Kung sa bintana ka, ilalagay ka sa bintana. Kung pinto ka, ilalagay ka sa pinto. Kung lababo, kung terrace, kung doorstep, ilalagay tayo kung saan nais ng Diyos para matupad ang kanyang blueprint. Hindi tayo ang nasusunod. Hindi tayo ang pipili ng ating paglilingkod. Minsan pinipili natin ang ating gawain sa iglesia. Ang gusto ko yung sa unahan, para lagi akong sikat. Ako'y laging nakikita. Ayaw kong maglinis ng CR. Bahala sila dyan. Basta ako'y dito lagi sa pulpito. Ako'y dito sa unahan. Minsan may mga ipinapagawa sa atin, pero ayaw nating gawin. Hindi tayo dapat umangal. Kung waring hindi tayo komportable sa role o sa ating agampanan. Naalala ko lang yung ibinahagi sa amin ni Pastor Argel, yung devotion nila sa mentoring. Kailangan natin ang environment na out of our comfort zone. Kailangan natin umalis sa ating comfort zone. Ang paglago ay nangyayari madalas sa panahon hindi tayo komportable. Kapag nalalagay tayo sa isang bagong karanasan, nahuhubog ang ating bagong pagkatao. Kaya sino ang may-ari ng iglesia, ng gusali? Ang Diyos. Padalawa, tatalakayin naman natin ang pundasyon ng gusali. Sino ang pundasyon ng gusaling ito? Sabi sa Efeso 2:20, kayo itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Sinabi sa talata na ang ating pundasyon ay ang mga apostol at propeta. Ngunit, si Kristo ang ating batong panulukan. Ganito daw po yan. Ang mga unang lingkod, yung mga naunang lingkod, simula pa nung kauna-unahang nakipagrelasyon ang Diyos sa tao, sila ang pundasyon na inilatag ng Diyos sa kanyang tahanan. Sila ang patibayan ng gusali. Simula sa kanila, ang Diyos ay magdadagdag ng mga bahagi hanggang sa ang gusali ay maging ganap. At ang bawat bahagi o materialis na idinadagdag sa gusaling iyon ay tayo na mga mananampalataya at nananalig sa Panginoong Hesus. Tayo yun. Ngunit pansinin ninyo sa talata na bagamat ang mga apostol at mga propeta ang pundasyon ng gusali, si Hesus Kristo naman ang batong panulukan. Chief cornerstone sa English. Ang kahulugan ng cornerstone ayon sa Wikipedia ay ang unang bato
na inilalagay sa pundasyon at lahat ng mga bato na idadagdag sa gusali ay ilalagay ayon sa batong unang inilagay. Yung unang inilagay na bato, yun ang magiging point of reference at yun ay si Kristo. Kaya nasa kanya lahat ang dagan. Siya ang umpisa. Mahalaga na si Kristo ang pundasyon. Bakit? Una, dahil ang pundasyon ang nagtatakda ng tibay ng gusali. Sabi ni Propeta Isaias sa Isaias 28:16, Isaias 28:16, ito ngayon ang sinasabi ni Yahweh, maglalagay ako ng batong saligan sa Sion, subok, matatag, at mahalaga. Ang magtiwala rito'y hindi mapapahiya. Noon pa mang una, nasa isip na ng Diyos ang pagtatayo ng isang gusali para sa kanyang sarili. At ang saligang bitbato nito ay si Kristo. Ang ating pundasyon ay si Kristo. Sa kanya tayo nakasalig at matibay na nakaugnay. Sabi din sa talata, wala nang ibang pundasyon na maaring ilagay liban sa nailagay na. Ang pundasyon daw ay nailagay na. At wala nang ibang pwedeng ilagay, kundi yung nailagay na. At yun ay si Kristo. Sa gusali ng Diyos, walang ibang pwedeng ilagay. Kapag may nagtangkang maglagay ng ibang pundasyon maliban kay Kristo, ay hindi yan gusali ng Diyos. Yan ay gusali ng tao. Bakit si Kristo ang ginawang pundasyon o batong panulukan? Ano ang kahalagahan ng pagiging pundasyon ni Kristo? Ang batong panulok na inilalarawan ni Isaias ay subok, matatag, at mahalaga. At dahil siya isubok at matatag, ang sino mang magtitiwala sa kanya ay hindi mapapahiya. Ibig sabihin, kung isinandig mo ang buhay mo kay Jesus, hindi ka bibiguin ng Diyos at hindi ka mapapahiya. Ngayon, ikinakahiya mo ba na ikaw ay isang Kristyano? Sana naman hindi. Ang lahat ng sinabi niya, ipinangako, plinano, para sa iyo at sa buong gusali, sampang kalahatan ay tutuparin niya. Hindi ka mapapahiya sa iyong inaasahan dahil matibay ang iyong pundasyon. Hindi ka mapapahiya sa iyong inaasahan. Sabi ni Jesus sa Juan 18:9, walang napahamak kahit isa sa mga ibinigay mo sa akin, Ama. Ang nagsasalita dito ay ang Panginoong Jesus. Sinabi niya na kahit isa, walang napahamak sa kanya, sa ibinigay ng Ama sa kanya. Kahit isa. Kaya mapapahamak ka ba kung si Jesus ang iyong pundasyon? Hindi. Matibay at maaasahan ang pundasyon na pinaglagyan sa atin ng Diyos. Safe at secure tayo eternally kay Kristo. Hindi niya tayo hahayaang mapahamak. Sa unang Pedro 5:10 ay sinabi, pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan, at isang saligang matibay at hindi matitinag. Kaunting tiis lamang daw. Kung kayo man ay nagtitiis ng kaunting panahon, tiis-tiis lang. Dahil ang saligan na pinaglagyan sa atin ng Diyos ay matatag. Matibay at hindi matitinag. At yun ay si Jesus. Kaya sa unang Pedro 2:7 ay sinasabi na si Jesus ay mahalaga sa atin na may pananalig dahil siya para sa atin ay matibay na pundasyon. Ngunit sa mga taong walang pananalig, si Jesus ay ang batong katitisuran. Bakit sila natitisod? Dahil inaayawan nila ang mga turo at prinsipyo na itinuturo ng Panginoong Jesus. Ayaw nila, kaya natitisod sila. Ngunit sa atin na may pananalig, si Jesus ang matibay at tiyak na pag-asa at saligan natin. Kung si Jesus ay matibay at hindi matitinag, nangangahulugang ang gusaling ito na itinatayo ng Diyos ay mananatili. Sa awit 18:2, ang Panginoon ay aking malaking bato at aking kuta at aking tagapagligtas.
aking Diyos, aking malaking bato, na sa kanya'y manganganlong ako, aking kalasag, at siyang sungay ng aking kaligtasan, aking matayog na muog. 2 beses sinabi yung aking malaking bato. Binibigyan diin na ang Panginoon ay isang napakalaking bato na pwede nating panganlungan. Hindi siya batong ganyan. Paano natin mapapanganlungan kung siya ganyan lang kaliit? Siya isang malaking bato. Pwede nating pagtaguan. Pwede nating maging kalasag. Dahil dito tayo iligtas. Kayang-kaya tayong kuveran. Kung matibay ang pundasyon, matibay din ang gusaling matatayo. Ang pundasyon ang nagdadala sa tibay ng bahay. Kapag mahuna ang pundasyon, tiyak na mahuna din ang bahay. Walang kabuluhan ang pagtatayo kung hindi si Kristo ang pundasyon. Kahit anong ganda ng bahay, kung mahuna ang pundasyon, giba yan. Dahil si Kristo ang ating pundasyon, ang iglesia ay matatag. Sabi sa English, 1 Peter 5:10, He will make you strong and support you. He will make you strong and support you. Paano hindi niya tayo magagawang isupport? Isa siyang napakalaking bato. Paano hindi tayo magiging matibay at matatag? Ay nakasandig tayo sa isang malaking batong matibay. Kaya ni Jesus na gawin tayong strong at kaya niya tayong suportahan. Kaya niyang pasanin ang bigat ng iglesia. Kaya niya. Dumaan man sa lahat ng pagsubok at pag-uusig ang iglesia ay hindi magigiba. Ang iglesia ay hindi maiigupo ng anumang strategy ni Satanas para wasakin ito. Kaya nga ang sabi doon sa Matthew 16:18, the gates of hell shall not prevail against it. Hindi makakapanaig ang impyerno laban sa iglesia. Kahit pa anong dami niyang strategy gawin, hindi niya kaya itong wasakin. Kapag hindi si Kristo ang pundasyon sa isang gusali, tiyak, wasak ito. Maraming naglulutangan ng mga bulaang propeta na nagtatayo ng kanilang grupo. Ngunit dahil hindi si Kristo ang kanilang pundasyon, ang kanilang pagkawasak ay tiyak. Hinihintay lang ang panahon. Wawasakin sila ng Diyos. Ang iglesyang nakasalig lamang kay Jesus ang tiyak na mananatili. Kay Jesus ba nakasalig ang iyong paniniwala, ang iyong pagtitiwala? Huwag tayong magkakamaling isalig ang ating buhay sa mga taong magagaling manalita. O hahangan na tayo, wow, ang galing niya magpaliwanag, ang husay niya, lilipat na ako doon. Huwag tayong sasalig sa mga taong magagaling manalita. Inaakay naman tayo papalayo kay Kristo at inabaling tayo sa kanilang mga maling aral. Si Jesus lamang ang tunay na saligan ng iglesia. Huwag tayong sasalig. Huwag tayong sasandig sa tao. Mabibigo tayo. Sa Diyos tayo sumandig. Tagumpay tayo. Mahalaga na si Jesus ang pundasyon dahil ang pundasyon ang nagtatakda ng tibay ng isang gusali. Padalawa, dahil ang pundasyon ang nagtatakda ng laki o hugis ng gusali. Kapag nakita natin ang pundasyon, malalaman na natin kung gaano kalaki o kung ano ang magiging size ng gusali. Dahil ang sukat ng gusali ay nakadepende sa pundasyon. Kung maliit ang pundasyon, maliit din ang maitatayong gusali. Hindi maaaring lakihan ng pundasyon kung maliit lang naman ang itatayo. Ang mga manggagawa ay hindi din pwedeng hindi isasang-ayon sa pundasyon. Kapag nailagay na ang pundasyon, ang mga manggagawa ay susunod din lamang doon sa nailagay ng pundasyon. Hindi sila pwedeng magpatas ng iba. Si Jesus na ating pundasyon ay inilalarawan kanina sa awit 18.2, sa awit 18.2 na malaking bato. Pwedeng gawing kuta. Pwedeng gawing kanlungan. Matayog na muog. At tanggulan.
Imaginin po ninyo kung gaano siya kalaking bato. Kasing laki ng bundok. Kung malaki ang ating pundasyon, ibig sabihin malaki din ang nasa isip ng Diyos na gagawin niyang gusali. Sabi sa Pahayag 7:9, pagkatapos nito'y nakita ko ang napakaraming tao na hindi kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak ng mga palaspas. Nang ipakita ng Diyos kay Juan ang eksena sa araw ng paghuhukom, ang nakita ni Juan ay napakaraming tao, hindi kayang bilangin ni numan. Mula sa bawat bansa, mula sa iba't ibang lahi, mula sa iba't ibang bayan, at may iba't ibang wika. Ang plano ng Diyos ay tumawag ng hindi mabilang na dami ng tao mula sa lahat ng lahi, lipit sa daigdig, upang isama sa ugat sa gusali na ginagawa niya. Bawat isa sa atin na dinaragdag ng Diyos sa iglesia ay dinaragdag niya sa gusaling ito. Napakalaking gusali, napakaraming tao, hindi kayang bilangin ni numan. Malaki ang pangarap ng Diyos para sa kanyang iglesia. Kaya napakarami din ang dapat pa nating hatiran ng mabuting balita. Kaya huwag tayong magpapahinga. Malaki ang nasa isip ng Diyos. Kailangan nilang marinig ang pagliligtas ng Diyos para sila ay makasampalataya at mapabilang sa pinaghaharian ng Diyos. Malaki ang ating assignment. Kaya huwag tayong magnunulong. Ang laki ng assignment natin. Kaya hindi tayo dapat na tumigil sa pangangaral at pagtuturo sa mga tao kahit sa panahon ito ng COVID. Hindi ang COVID ang makakapagpigil sa atin. Kahit bawal ang maglalabas, bahay-bahay, magbisita, may cellphone na tayo. Magpasalamat tayo bago ito nangyari na uso na ang cellphone at internet. Halos lahat ng tao meron ng cellphone. Kaya wala tayong pwedeng idahilan na COVID po eh. Hindi wala po munang cell, wala po ang lahat COVID eh. Hindi natin pwedeng idahilan ng COVID. Hindi ito panahon para mamahinga. Hindi ito panahon para magdahilan, para mga twira ng kung ano-anong dahilan. Hindi rin ito panahon para tayo maghintay sa pagbalik ng normal. Okay, hintay namin ang normal. Pahinga. Hindi. Huwag nating hintayin bumalik ang normal, matatagalan pa, o hindi nga natin alam kung babalik pa ang normal. Depende sa pagkaloob ng Diyos. Ano man ang kalagayan, ano man ang ipahintulot ng Diyos, ang iglesia ay palaging bibigyan ng Diyos ng bagong kaparaanan para magawa nito ang kanyang katungkulan. Hindi papayag ang Diyos. Isinasaayos lamang natin ang ating mga strategy o pamamaraan ayon sa ipinapahintulot ng Diyos na mangyari. Kung ano ang kalagayan ngayon, gawin natin ang magagawa ngayon. Noong 1960s daw po, ang uso daw po ay malawakang pamamahayag. Noon daw naman pong 1970s, ang nauso naman ay bahay-bahay ng pamamahayag ng Ebanghelyo sa mga sasakyan, sa mga palengke. Noong 2000 naman daw po ay sales strategy na. Iba-iba ang pamamaraan. Ngunit iis ang layunin. Ang maipahayag ang pagliligtas ng Diyos sa tao sa pamamagitan ni Kristo. Ang mahalaga ay sumusunod tayo sa Diyos sa anumang kaparaanan, may sa katuparan lang ang kanyang gawain. Kaya, ang Diyos ang may-ari ng gusaling ito, ang Diyos ang pundasyon ng gusaling ito. Patatlo, tatalakayin naman natin ang materyales na ginagamit sa pagtatayo ng gusali ng Diyos. Efeso 2:21, Efeso 2:21, at sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Ang gusali ay nabubuo sa pamamagitan ng mga materyales. Kung walang materyales, hindi mabubuo ang gusali. Bawat isang tao na sumasampalataya kay Kristo ay isa-isang idinadagdag sa gusali ng Diyos. At ang nag-uugnay sa kanilang lahat
ay si Kristo, kasi si Kristo ang batong panulukan. At mula sa Kanya, itinatayo ang bawat bahagi hanggang ito'y isang maging ganap na gusali. Kailangan ng materyales. Kung walang materyales, walang building. Ang materyales ay iba-iba. Mayroong maliit at mayroong malaki. May mabigat, may magaan, may yero, may kahoy, may bubog, may semento, may iba't iba. May maliit, may malaki. Maliit man o malaki, ang lahat ay sadyang mahalaga at kailangan. Hindi mabubuo ang gusali kung kulang ng isang kasangkapan. Kaya nga ang lahat ay nililikom ng Diyos para makumpleto ang mga materyales at nang mabuo ang gusali. Ang layunin ng Diyos ay makabuo ng isang templong banal mula sa atin ang mga pinagsama-sama ng Diyos para maging kanyang bahay. Kaya gaano man kaliit, ikaw sa tingin mo, mahalaga ka sa pagkabuo ng gusali. Mahalaga ka sa Diyos. Isa ka sa kasangkapan para mapangyari ang master plan ng Diyos. Nasa isip ka ng Diyos nang planuhin niyang itayo ang kanyang gusali. Kaya kung paano minamahalaga ng Diyos ang bawat bahagi, ganun din naman, pahalagahan natin ang bawat bahagi. Hindi porke parang ang liit ang tingin natin sa kanyang ginagawa, hindi natin napahalagahan ng kapatid. Hindi dapat ganun. Kung paano inapahalagahan sila ng Diyos, kung dapat natin pahalagahan ang isa't isa. Sa paglalapat ng materyales, kailangan din ay sigong-sigo. Sabi daw ng mga panday, sigong-sigo. Ang sabi sa Efeso 2:21, Efeso 2:21, na sa Kanya'y ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. Kapag ang bawat bahagi ng gusali ng Diyos ay nakalapat ng mabuti sa isa't isa, ang gusali ay matibay at lumalago. Palaki ng palaki. Kapag nakalapat ng mabuti sa gusali ng Diyos, tiyak ang paglago. Ang ating ikatitibay ay kung tayo ay nakalapat na mabuti sa Panginoon at sa mga kapatid, sa isa't isa. Kapag kumawang ka, aalog ang gusali. Huwag kang kakawang. Manganganib itong mawasak, which is hindi naman ipapahintulot ng Diyos, kaya hindi hahayaan ng Diyos na kumawang ka. Kaya huwag ka nang makawang. Hindi rin naman papayag ang Diyos. Sa iglesia, ang kapatid na lumalayo sa kapwa-mananampalataya, hindi man malago. Mapipigilan din ang paglaki ng buong gusali. Kung sino ang nakalapat na mabuti, sila ang tatatag habang ang nakakawang naman ay patumba-tumba. Inihambing tayo sa isang gusali dahil tayo dinisenyo ng magkakaugnay-ugnay. Magkakadikit, at dapat ay lapat na lapat sa isa't isa. Kaya nga po kapag ang isang hollow block, halimbawa nagpila na, nasa dulo na, masyadong malaki yung hapang kompleto, tinatapyas. Para mag-swak siya dun sa natitirang space. May pagkakataong may tinatanggalan Diyos sa atin para tayo ay mag-swak dun sa kalalagyan natin, dun sa bahagi na apaglagyan niya sa atin. Inasaayos tayo ng Diyos para mag-fit in together. Kapag kumawang ang isa't isa, hindi man makakabuti. Ang gusali ay hindi buo kung pundasyon lamang. Ngayon, tayo'y nasa panahon na ng pagpapatas. Wala na tayo sa panahon ng pagtatayo ng pundasyon na itayo na. Itinutuloy na lang natin ang naumpisahang gawin ni Kristo. Wala na tayo sa panahon ng paglalagay ng pundasyon. Ang bawat mananampalataya na napapabilang kay Kristo ay isa-isang idinadagdag sa gusali ng Diyos. Sa pagdadagdag ng mga bahagi ng gusali ay may paalala si Pablo. Unang Korinto 3:10. Unang Korinto 3:10. Kayo rin ang gusali ng Diyos. Ayon sa kaloob ng Diyos sa akin, ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo.
Iba naman ang nagpapatuloy ng pagtatayo ng gusali. Ngunit maging maingat ang bawat nagtatayo. Ang sinasabi ni Pablo, sila ng mga apostol ang naglatag ng pundasyon. Ngayon, iba naman ang magpapatuloy. At sa mga magpapatuloy ng pagtatayo, ang paalala niya ito, maging maingat ang bawat nagtatayo. Anong ibig sabihin ito? Ang lahat daw ng lingkod ng Diyos na nangangaral ng pagliligtas ni Kristo ay kasangkapan ng Diyos sa pagtatayo. Ang bawat mananampalataya na idinadagdag ng Diyos sa kanyang bahay na itinatayo ay siya rin namang mga kamanggagawa na nagpapatuloy sa pagtatayo ng gusali. Ikaw at ako, bawat isa sa atin ay kamanggagawa ng Diyos, laborers in God's vineyard. Sabi sa unang Korinto 3:9, sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos. Ano daw tayo? Tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos. Hindi tayo idinagdag sa gusali para maging pabigat. Tayo ay kamanggagawa. Pag sinabing kamanggagawa, gumagawa. Kaya kung hindi ka gumagalaw, hindi mo inasunod yung katotohanan na tayo ay manggagawa. Hindi natin inagampanan yung ating gawain. Galaw-galaw din tayo. Tayo ang ipinapaalalahanan ni Pablo na maging maingat sa pagtatayo. Bakit daw kailangan maging maingat? Sabi sa verse 12, may magtatayo na gamit ang ginto, pilak, umahalagang bato. Mayroon namang gagamit ng kahoy, dayami o pinagapasan. Makikilala ang uri ng bawat gawa sa araw ng paghuhukom. Sapagkat ang araw na iyon ay ihahayag ng apoy na siyang sumusubok at maghahayag ng tunay na uri na gawa ng bawat isa. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay manatili, ang nagtayo nito ay tatanggap ng gantimpala. Ngunit kung masunog, mawawalan siya ng gantimpala, gayon maliligtas siya. Lamang ay para tandaan sa apoy. Maaring magtayo ang sinuman sa pundasyong inilagay na ng Diyos. Walang pinipiling tao. Kahit sino sa atin ng mga anak ng Diyos ay maaring maglingkod sa Diyos at sa iglesia. Ngunit kailangan natin mag-ingat. Kailangan mag-ingat ang bawat nagtatayo. Ang bawat manggagawa sa iglesia ay maaaring magkaroon ng iba't ibang motibo. Intensyon sa paglilingkod. Ang iba ay maaaring matapat talaga. Inasaliksik ang plano ng Diyos, layunin ng Diyos. At gustong makasunod sa Diyos at sumusunod sa Diyos. Ngunit, maaari rin may ilan na makasarili at ang hangad ay matanyag o kaya ay maging makapangyarihan sa iglesia. Maaari nilang kasangkapanin ang mga tao o ang kapatiran para maisakatuparan nila ang kanilang pansariling hangarin. Kaya sabi ni Pablo, mag-ingat ang bawat nagtatayo. Ang ilan ika ay magtatayo gamit ang ginto, pilak, mahalagang bato. Ngunit ang ilan ay magtatayo gamit ang kahoy, dayami, pinagapasan. Alin sa mga ito ang tunay na para sa Diyos? Alin ang sa pangsarili lamang? Hindi natin matitiyak. Sa araw ika ng paghuhukom, ihahayag ng Diyos ang lahat. Ang lahat ng ating ginawa at ipinaglingkod sa Diyos at sa iglesia ay susubukin. Subukin, padadaanin sa apoy. Ang lahat ng gawang masusunog, mawawalan ng kabuluhan, walang gantimpalang tatanggapin. Sayang lamang ang ating ipinagpagal at isinakripisyo kung sa huling araw ay matutupok lamang pala ang lahat. Kaya mahalaga na ang bawat lingkod ng Diyos ay tinitiyak na ang kanyang layunin ay talagang sa Diyos at hindi sa pansariling hangarin. Marami ding tao, ginagamit ang iglesia para sa kanyang sariling kapakanan. Sabi sa unang Timoteo 6:5, mga taong nag-aakala na ang relihiyon ay paraan ng pagpapayaman. May mga taong ganyan. Ngunit may mga lingkod na matapat. Kapag ang ating mga ginawa ay natupok, ibig sabihin ay nakapasa tayo sa pamantayan ng Diyos. Ang mga iyon lamang ang gagantimpalaan ng Diyos, yung paglilingkod,
na hindi natupok ang gagantimpalaan ng Diyos. Yung paglilingkod na natupok, wala lang, nagpagod lang tayo. Kaya sabi ni Pablo, mag-ingat sa pagtatayo. Ang Diyos ang may-ari ng gusali, ang Diyos ang pundasyon, si Kristo ang pundasyon. Ano po yung pantatlo? Ano po yung pantatlo natin? Tayo ang materialis na ginagamit sa pagtatayo ng gusali ng Diyos. Pang-apat, tatalakayin natin ang layunin ng pagtatayo ay para maging tahanan ng Diyos. Ang mga mananampalataya ay binubuo ng Diyos para maging isang gusali na magiging tahanan niya. Sabi sa Efeso 2:22, na sa Kanya'y itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Itinayo tayo ng Diyos para maging tahanan niya. Wow! Tayo itinayo para maging tahanan ng Diyos. Nakakamangha ang plano ng Diyos. Napakalaking pribilehiyo. Ang dahilan kung bakit tayo dinadagdag ng Diyos sa gusaling itinatayo niya ay para maging kanyang tahanan. Habitation o tirahan. Kung saan namamalagi ang Diyos, iyon ang habitation of God. Ang tawag dyan ay temple. Kung nasaan ang presensya ng Diyos, iyon ang templo ng Diyos. Kaya nga tayo, templo ng Diyos. Dahil nasa atin ang presensya ng Diyos. Sa buong sanlibutan, sa iglesia lamang naroon ang presence ng Diyos. Oo, nandiyan ang kanyang glory, nahahayag ang kanyang kapangyarihan. Pero yung presence niya, natatanging na sa kanyang iglesia lamang. Wala sa iba. Ang presensya ng banal na spirito ay palaging namamalagi sa kanyang mga anak. Ngunit minsan, inapigati natin siya. Naririyan siya pero namimigati. Dahil sa ating ginagawa, kasalanan. Kapag nagpapatayo ng isang gusali, inaakma natin ang disenyo sa kung ano ang magiging gamit nito. Ang disenyo ng pagkakatayo sa atin bilang kanyang gusali ay akma para maging tahanan ng kanyang spirito. Ano ang disenyo ng gusaling pananahanan ng banal na spirito? Nai-imagine niyo po ba? Sabi sa unang Pedro 2:5, wari mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong spiritual. At bilang mga saserdoting nakatalaga sa Diyos, maghandog kayo sa Kanya ng mga haing spiritual na kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Kristo. Ang gusali na tinatayo ng Diyos ay nakadesenyo para maging templong spiritual. Ang Diyos ay spirito, kaya hindi siya mananahan sa gusaling pisikal, kundi sa isang tahanang spiritual. Tayo ang spiritual na tahanan ng Diyos. Nananahan ang spirito ng Diyos sa buhay ng bawat mga anak niya. Ganito ang sabi sa 1 Corinto 3:16-17. 1 Corinto 3:16 hanggang 17. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos? At naninirahan sa inyo ang kanyang spirito? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos. At kayo ang templong iyan. Sabi ng talata, banal ang templo ng banal na spirito. Yan ang picture ng tahanan ng Diyos. Isang banal na tahanan. At kayo, tayo ang templong iyan. Ang hari, hindi kapatirahin sa isang barong-barong. Ang Diyos, dahil spirito, ang tahanan din niya ay spirito. Tayo ang templo ng banal na spirito. Kaya tayo ay nakadesenyo para maging banal. Nang planuhin ng Diyos ang pagtatayo ng templo para sa kanyang sarili, ang nasa isip niya ay pagsamasamahin bilang isang gusali ang mga tao iniligtas niya at doon siya mananahan sa kalagitnaan nila. Ang iglesia ay nakadesign para dumuon ang presensya ng Diyos. Tayo ay dinisenyo para dumito ang presensya ng Diyos. Kung tayo ay nakadesenyo para tirahan ang banal na Diyos, dapat tayo maging templong banal. Ngunit tayo ay mga makasalanan. Paano? Para maging angkop sa disenyo ng templong banal, tayo ay nilinis, binago,
pinatawad, at binihisan ng Diyos ng kanyang kabanalan. Sa ating sarili, hindi tayo karapat-dapat na tahanan ng banal na Espiritu. Para maging karapat-dapat tayo, inihandog ni Jesus ang kanyang buhay at dugo sa krus. Para hugasan tayo, linisin, at likhaan ng isang banal na pagkatao. Ang lumang pagkatao ay binasak na ni Kristo at lumikha na siya ng isang bagong pagkatao. Ang mga dating bagay ay lumipas na. Tayo ay bago na. Yan ang sabi sa 2 Korintos 5:17. At nilikha tayo sa pamamagitan ni Kristo upang italaga natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti, sabi sa Efeso 2:10. Binanal na tayo ni Kristo, pero kailangan din natin magpakabanal araw-araw. Ang uri ng ating pamumuhay ang magpapanatiling banal sa templo ng Diyos. Kaya hindi maaari na bahagi ka ng templo ng Diyos, pero hindi ka nagpakabanal. Kung ang ating pamumuhay ay hindi karapat-dapat sa paningin ng Diyos, winawasak natin ang templo ng Diyos. Dinudungisan natin ang kabanalan ng templo ng Diyos. Parurusahan tayo ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, sino man magtangka magwasak ng aking templo, parurusahan ko. Dahil tayo ay kanyang tahanan, dapat iniingatan din natin ang tahanan ito. Ewan ko na lang kung sino sa atin ang hindi mag-ingat sa sariling bahay, kaya nga inalinisan, pinakumpuni, pag may sira, pinapanday. Kasi pag hindi natin nilagaan, ito'y mawawasak, mawawalan tayo ng tirahan. Ang Diyos pa kaya ang hindi mag-ingat sa atin, ay tayo ay kanyang tahanan. Kaya ingatan natin ang kabanalan ng templo ng Diyos. Kaya ang sabi niya ay, parurusahan ang magwasak ng templo. Parurusahan ng Diyos ang magwawasak ng kanyang templo. Anong ibig sabihin nito? Hindi ibig sabihin na pwedeng wasakin ang templo ng Diyos. Hindi. Walang sino mang pwedeng makapagwasak sa templo ng Diyos. At ibig sabihin lamang ay, kung sino man ang magtangkang magwasak sa kanyang templo, ay automatic na paparusahan ng Diyos. Simula pa sa pagkatatag ng iglesia, ito'y tagtag na ng pag-uusig. Yan ang naranasan ng mga kapatid natin noong una. Dahil tagtag na ng pag-uusig, pilit nilang binawasak. Nawasak ba nila? Hindi. Hanggang ngayon, nananatili pa din. Kaya tayo nandito din. Ang iglesia ng Diyos, ang gusali ng Diyos ay patuloy na lumalaki at nagpapatuloy. Ang totoo pa nga, noong inausig ang iglesia sa bagong tipan, ay lalo namang kumalat ang Krisyanismo, lalong mas naging maalab ang pagtatayo. Walang pwedeng magwasak sa templo ng Diyos. Hindi papayag ang Diyos na may magtatangka sa kanyang iglesia. Ang tiyak ay ito, na ang Diyos na nananahan sa atin ay siyang mag-iingat at magpapanatili ng iglesia. Hindi mawawala ng saysay ang ating pagpapagal. Sapagkat tayo ay sa Diyos at ang lahat ng sa Diyos ay mananatili. Ano man ang mangyari, ang iglesia ay mananatili. Ngayon, ano naman sa atin kung tayo ay tahanan ng Diyos? Sabi sa 1 Korintos 6:19 hanggang 20, 1 Korintos 6:19 hanggang 20, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo kundi sa Diyos. Binili niya kayo sa malaking halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Dahil tayo ay tahanan ng Diyos, mayroon siyang inaasahan sa atin. Mayroon siyang inaasahan sa iyo. Inaasahan ng Diyos na bilang templo niya, mapaparangalan ang Diyos sa pamamagitan ng buhay natin. At yan ang inaasahan din sa iyo ng Diyos, na ang Diyos ay maparangalan sa pamamagitan ng buhay mo.
Kapag titingin ang mga tao sa atin, ang dapat nilang makita ay ang malinis na pamumuhay ng mga anak ng Diyos. Dahil ang Diyos ay nananahan sa atin, dapat makita ng mga tao ang Diyos sa buhay natin. Naaninag ba ang presensya ng Diyos sa buhay mo? Naaninag ba ang presensya ng Diyos sa buhay natin? Nararamdaman ba nila ang Diyos sa buhay mo? Nararamdaman ba nila ang Diyos sa buhay natin? Nakikita ba nila ang Diyos sa buhay natin? Kagaya ng parola, sa gitna ng pusikit na dilim, ay natatanaw ng mga mandaragat ang ilaw sa parola. Sa mundo, tayo ang ilaw. Kung titingin ba sa atin ang mga di mananampalataya, makakakita ba sila ng liwanag? Makakakita ba sila ng direksyon? Sabi sa Efeso 3:10, upang sa pamamagitan ng Iglesia ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan doon sa kalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. Gusto ng Diyos na ipakita sa kapangyarihang naghahari sa sanlibutan ito ang kanyang walang hanggang karunungan. At gagawin ng Diyos ito sa pamamagitan ng Iglesia, sa pamamagitan ng gusali ito, sa pamamagitan ko, sa pamamagitan natin, sa pamamagitan mo. Ang Iglesia ang instrument ng Diyos para mahayag kung gaano siya kadakila, gaano kalawak ang kanyang karunungan. Malaki ang inaasahan sa atin ng Diyos, malaki ang inaasahan sa iyo ng Diyos. Kaya malaki ang ating pananagutan. Makakaapekto sa tingin o impression ng tao sa Diyos ang anumang ikinikilos at ginagawa natin. Ang ating mga gawa o pamumuhay ay magdudulot ng karangalan o kahihiyan sa Diyos. Kasi tayo ay kanyang tahanan. Kaya kailangan nating mamuhay na nagpapakabanal. Nang sabihin niyang, itatayo ko ang aking iglesia, ay tunay nang itinayo niya. Kaya nang sabihin niyang, patunay na itayo ng Diyos ang kanyang gusali, nandito tayo. Siya ang may-ari, siya ang architect, siya din ang nagtayo. Naitayo tayo hindi sa pamamagitan ng lakas ng tao, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan niya. Kaya malaki ang ating kumpiyansa na mawala man tayo dito sa mundo, ay magpapatuloy ang iglesyang ito dahil si Kristo ang nagtayo nito. Kailan may walang makagigiba sa itinayo ng Diyos. Kaya dapat palaging buhay ang ating pag-asa. Kaya marapat lang na magpatuloy tayo sa ating paggawa sa kanyang kaharian sapagkat ang tagumpay ay may katiyakan kasi ang Diyos ang nagtayo sa atin. At sa pagwawakas, sabi sa 1 Pedro 2:5, sa aking pagwawakas, sabi sa 1 Pedro 2:5, waray mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong spiritual. At bilang mga saserdoteng nakatalaga sa Diyos, maghandog kayo sa Kanya ng mga haing espiritual na kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Jesucristo. Tayo ay templo ng Diyos. Hindi pisikal, kundi espiritual na templo, kung saan espiritual nakalugod-lugod sa Diyos. Habang ang Diyos ay naninirahan kasama natin, ay masuog natin siya ng mga papuri at pasasalamat at pagsamba. Ang ating mabubuting gawa, ang mga handog na nakakalugod sa Diyos. Kung ang mga tao sa sanlibutan ay mag-apuha at hanapin ang Diyos, saan nila masusumpungan ng Diyos? Saan dapat nila masusumpungan ng Diyos? Hindi po ba sa atin, na iglesia ng Diyos, gusali ng Diyos? Dito sa gusali ito nila dapat natatagpuan kung aapuhapin nila ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nananahan sa kanyang templong banal. Iyan ang papel natin sa mundo. Para tayong parola dito sa gitna ng pusikit na kadiliman. At yung liwanag natin ang maaaninag ng mga mandaragat. Kaya ang sabi ni Jesus, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Kung titingin sila sa atin na templo ng Diyos, ang makikita nila ay ang kaningningan dapat at ang kabanalan ng Diyos. Tayo ang magpapakilala sa mga tao kung gaano kaluwalhati at kamakapangyarihan ng Diyos.
sa pamamagitan natin, mahayag ang walang hanggang karunungan ng Diyos. At tayo ang reflection ng Diyos. Kung ano ang nakikita sa atin ng Diyos, ito ay nagre-reflect sa Diyos. Dahil tayo ang representative ng Diyos. Kaya dahil ang Diyos ay banal at tayo ang kanyang tahanan, ang dapat lamang ay tayo'y maging isang banal niyang tahanan. Isang mapagpalang umaga po sa inyo. Lahat tayo po'y manalangin. Panginoon, kami nagpapasalamat na ibinilang mo kami sa iyong templong banal. Tulungan mo kami, Panginoon, na makapamuhay na napaparangalan ka at hindi ka nadudusta. Patawarin mo kami, Panginoon, sa maraming pagkakataon na gumagawa kami ng mga bagay na hindi mo kinalulugod. Marami kaming pagkakamali, marami kaming pagkukulang. Ngunit napakabuti mo sa amin, Panginoon. Salamat sa mga katotohanan ito na inihayag mo sa amin, Panginoon. Salamat na kahit anong liit ang tingin namin sa sarili ay hindi ganun ang tingin mo sa amin. Ang tingin mo sa amin ay malaki at ang tingin mo sa amin ay napakahalaga. Kami ay isa-isa mong nilikom. Salamat, Panginoon. Nabuhay kami sa sarili namin ng mahabang panahon. Hindi namin namamalayan na may isang Diyos na nagtakda na magtayo ng isang gusali at kami ibinilang doon. Kami namamangha sa karunungan mo, Panginoon. Kami namamangha sa kapangyarihan mo sapagkat sa iglesyang ito na ikaw ang nagtayo ay walang sino man ang pwedeng makagapi. Ang iglesyang ito, dahil ikaw, Kristo, ang aming pundasyon, ay hindi kailanman matitinag. Ikaw ang aming kandungan, ikaw ang aming muog, ikaw ang aming kalasag. Kaya mo kaming i-cover. Salamat na matatag ang aming sandigan, matatag ang aming pundasyon. Lagi mo kaming i-correct sa pagkakataong hindi nalilihis na kami ng pagtitiwala. Tulungan mo kami na palaging magtiwala sa iyo. Isandig ang buong buhay namin sa iyo at huwag namin ipagdamot sa iyo ang buhay namin. Pagkatiwala namin sa iyo ang aming buong buhay. Salamat na ipinauunawa mo na kami ay inyo lamang mga kamanggagawa. Kailangan namin maunawaan na kami ay mga kamanggagawa mo lamang na walang karapatang magreklamo, kundi kami lamang ay dapat ay sumusunod sa lahat ng gusto mong ipagawa. Hindi kami pumipili ng aming paglilingkod. Ikaw ang nagtakda ng aming paglilingkod. Ikaw ang nagtakda kung saan mo kami bahaging ilalagay. Salamat na ipinaunawa mo muli sa amin iyon. Maraming salamat, Panginoon. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan. Dinadakila ka namin, Panginoon. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus.